Hello guys, good morning. Is 10:40 in the morning here in Macau, same time in the Philippines. So, kagigising ko lang. Wala pang hilamos. Nagmumug lang kasi nag-ayos ako ng aking mga nota. May ensayo kami, guys. Hello to all brethren around the world. Sumamba na ba kayo, guys? Ako kagabi, then today mag-ensayo ako. Hindi ako nakatupad last week kasi nagkasakit ako. Parang ganda-ganda ko naman ngayon, wala pang hilamos. Mumug. Mag-aalmusal na. So, pakita ko lang sa inyo yung aking quick breakfast. Meron tayo ditong kape. 3-in-1 yun, nilagyan ko lang nitong Anchor full cream. Pag iinom pala kayo ng fresh milk, better na i-choose nyo yung full cream. Mas healthy daw to, guys. Any brand naman, wala namang sa brand yan, basta full cream. Pero pinili ko lang tong Anchor para maiba. Sometimes Meiji or any kind ng powder, fresh milk, basta full cream daw yung pipiliin nyo kasi healthy. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kasi I'm so happy. Bumili nga ako, pinakita ko na last time na video ko to. Tapos yung friend ko dito sa boarding house, binigyan niya ako nitong Hello Kitty. Galing daw sa amo niya. Dalawa to pero wala na akong time nandoon. Tsaka nga ito yung last time na pinakita ko na set ng aking Hello Kitty. So, gagamitin na natin siya. Ito yung kape ko. Meron akong dito kagabi dahil nag-charge ako, bumili ako ng empanada. Thank you, Ate Rose, and this empanada made by Ate Yoli. Hello, Ate Yoli. So yummy. Tatlo to, binigay ko sa friend ko, yung isang pa. Kinain ni ate yung isa. Nakalimutan ng pamangkin kong kainin ng breakfast. So, kakain ako ng empanada, and then, bago ako magpunta ng church, binili ko to yung cereal, nakasil kasi meron siya mga dried fruits, like banana, I think some apple also, and coconut. Meron siyang dried coconut. At saka meron pala siyang tawag dito, yung raisin. Dried raisin. Meron pa kami isa doon na naman siya, chocolate flavor with nougat inside. Kasi hindi ko alam saan nilagay ng pamangkin ko. Ihahalo ko sana. Pasensya na guys, phone lang yung gamit ko, nandito ako sa bed ko. Huwag ko na pakita kasi medyo magulo. Why so nice naman my hair in the morning and my looks without washing my face. Lagyan natin siya. I will show you. Kasi tinatamad ako pag may pasok kasi lagi akong nagmamadali, guys. Then diretso na. Pagkagising ko kasi sa morning, usually pag may pasok, today kasi Sunday, it's our holiday off. Usually kasi sa umaga, pag nagising ako ng 5:30 or 6, umaga kasi yung pasok ko. So, diretso ligo na. Wala nang kape-kape dyan. Diretso ligo na. Then, pasok na. Doon ako sa work na nag-breakfast. Kaya medyo paus-paus pa. Look at that. Diba? Parang maganda yun.
Sorry. Sa sarili ko lang. Good. Sarap siya. Thank you, Ram. Kamay. Makikita nyo naman maganda ko legs. For my beautiful Bigok mug. Sarap siya. Ito yung ano niya. Yung ang dry na coconut. Yung coconut meat. Tapang ko lang ito legs ko. Nakikita nyo guys. I'm so shy sa aking pretty. Andiyan. Kasi alam natin na yung meron kaming panglakit parang hindi siya kumuna. So syempre Filipino style. Sarap. Gusto ko pa nito may saging. Banana fresh. Kakadating lang kasi ng ate ko, umuwi siya sa Pilipinas ng bakasyon. Meron siyang mga dalang saging sa baha. Sabi niya, iyaano daw niya mamaya. Parang, tawag dito. Ano ba tawag doon? Mamatamisan daw niya. Sasalagyan niya ng yung mga maliliit na sago. Wala kasi dito guys wala kasing ganito na saging saba dito sa Macau. By the way, yung mga bago pa lang nanonood, kung merong nanonood, I'm here in Macau working as an OFW. Wala kasing saging saba dito. Yung mga saging nila dito yung maaasim. Kaya pag gumawa ka ng turon or bilo-bilo, medyo maasim yung lasa niya. Like sa saging saba na masarap. Kaya pag umuwi kami sa Pilipinas nagbabakasyon, we will make it a point na makapagdala kami ng mga saging, mga tuyo, yung mga hopyang baboy, yung hopyang may dala siya, pero syempre we share it to other friends na mga hindi pa nakakauwi para makatikim. Yung mga pulburon ng Goldilocks, kasi dala na donut ng Dunkin Donut. Thank you to my kids na talagang nag-effort sila, pinadala nila ako ng Dunkin Donut pero naubos na. Hindi ko pala na-vlog yun, sayang. Pinadala nila ako ng 2 boxes of Dunkin Donut, and then yung pamangkin ko, kasi yung anak ni ate na pinasok ni ma'am sa work sa Win Palace, sabi ko na bilan niya ng Krispy Kreme. Last time nung pumunta dito yung pamangkin ko, Krispy Kreme naman ang pinadala sa akin ng mga anak ko. Yung isang box binigay ko sa amo ko. So sabi ko, pabilan ko siya. Ayun, binilan ng pamangkin ko. So super appreciated naman ng amo ko tsaka nung alaga ko. Talagang hilag ako nung alaga ko. Sabi niya, Auntie, thank you for buying me this yummy donuts. So syempre natasaman ako, sabi ko, don't say thank you to me, thank you to Uncle John because he's the one who buy your donut. Tapos ito pa, bigay sa akin ng mga anak ko. Tapos meron din akong slippers na nandun, tinago ko na. Sa summer ko nasusuot kasi winter ngayon. And then, ito, binilan pa ako nila ng wallet na Hello Kitty, diba?
I'm super super happy. At least naalala ko ng mga anak ko, di ba? Look at that. Hindi ko talaga inaalis yung kasi na ba? Yung label niya kasi Hello Kitty din siya. I don't know where is it? Ah, ito. Hindi ko tinatanggal, 'di ba? Hindi naman kasi basta putyo-putyo lang to na Hello Kitty. Binili talaga nung panganay ko dun, nung nasa Manila sila. Pabalik na sila ngayon sa dorm. Nakakita daw siya ng isang malaking shop na Hello Kitty shop. Lahat ng ano is Hello Kitty. So sabi niya, Mama, meron akong nakita. Kala ko nagulat ako sa kanya. Meron daw siyang surprise. Nandito ako sa Hello Kitty shop, sabi niya. Oh, sabi ko, nagulat. Nagpapahanap ako sa kanya ng brush, ng hair brush. Naganap siya. Nakita niya, hair brush. Sabi ko, pambata yan. Sabi ko, although manipis yung hair natin. Pero, saan ba yung aking necklace? Ay, ito, kala ko nawala. Manipis. Kasi hindi ako, na-distract na naman sinasabi ko. Hindi kasi ako fans, guys, ng ano, yung makakapal na jewelry. Mas gusto ko yung mas attracted ako sa maninipis. Even sa bracelet, gusto ko yung maninipis. Sa ano naman, sa earrings, mas attracted ako sa mga yung may bato, may diamond. Meron akong dalawa, pero nakapahiram. Nandun sa pahingaan. Alam niyo na kung saan yun. Kasi meron akong dalawang Junakas na kolehiyo. So, instead na mangutang, edi, sanda mo na lang. Diba kaya naman tayo nag-i-invest ng alahas? Pag medyo nakaluwag-luwag, tsaka tutubusin. Pero kasi ngayon, enrollment na naman. Gagastos na naman ng inyong lingkod ng limpak-limpak na salapi na pang-enroll. Goal ko naman yun sa life. Kaya ako nagpunta dito sa Macau. Yun naman ang first priority ko. Yun naman ang pinag-usapan namin ng asawa ko. Pupunta ako dito sa Macau. Kasi nung time na yun, maliliit pa yung mga anak ko. Kasi inisip ko din yung future nila. Although maganda naman ang buhay namin sa Pinas. Nung nasa Pinas ako. Kaso kasi, iniisip ko na nga, pag yung point na magka-college na sila, mahal na nga yung tuition fee. O diba nga, ngayon ang mahal. So parang advance ako mag-isip. Sabi ko sa asawa ko, tulungan kami. Meron naman siyang work sa Pilipinas. Hello sa aking habi-habi. Lines Velasco. May work man siya sa Pinas. Ano siya sa Jerry's Grill Restaurant. Matagal na siya doon. Since malit pa yung bunso ko nun eh. Ngayon 18 na siya. Doon na siya. Dinala ko siya dito dati kasi pinag-resign ko siya sa Mall of Asia that time. Same ano pa din, same company pa din, Jerry's Grill. Kaso that time kasi mahirap talaga mag-apply dito. Kasi naman, ang ano ko lang naman noon is yung dito siya, magkasama kami. At the same time, malaki ang sahod. Pero ganun talaga, swerte-swerte. Hindi siya sinwerte, kaya bumalik siya, at least tinanggap siya ulit. Nung nag-pandemic, nagpahirapan. Ano na lang sila nun, on call. Pero at least nakasurvive. Dito din, pahirapan din nun kami, mga pinag-i-stay in. Talagang fully mask yung KN95, tapos every now and then swab, parang nagsawa ka na halos araw-araw. Tapos naging every other day, tapos nag-yellow coat pa ako. Diyos ko, halos araw-araw ako yung effort ng amo ko na hinahatid niya talaga ako dun sa center o dun sa
isang place na hindi ako pipila na mahaba. Kasi ang concern namin doon yung meron akong alagang bata. Kung maapektuhan ako, syempre apektado din sila. Talagang nag-effort yung amo ko, dala-dala niya ako kasi ano daw yun, ilang 10 or 12 executive days para mawala, bumalik yung ano mo, yung green. Ang hirap nun guys, akala ko nga hindi natin malalampasan pala yun kasi is sa buong mundo siya nangyari, di ba? Yun, after naman ng pandemic, hirap naman kasi madaming dito madaming na layout ng mga, especially mga nagtatrabaho sa hotel. Madami silang tinanggal sa airport, yung matatagal na hindi nila ina-expect. Tapos meron pa na nag-renew, tapos ano na din, naalisin na rin, tatanggalin na. So as in madami talaga nagkaroon ng depression kasi nga hindi ka ready, nauuwi ka ng Pilipinas, wala kang ipon that time. Ay super, lalo na kami na hindi kami nakakauwi, super stressful. Tapos yung mask mo na sobrang na yung KN95 na halos di ka na makahinga. Pag nagkasakit ka, natatakot ka sa hindi ka natatakot para sa sarili mo, natatakot ka para sa pamilya mo, di ba? Kung maging worse. Tapos yung mga ano ka tawag dito, yung vaccine. After ko mag-vaccine, Diyos ko, nilalagnat ako, namamaga yung ganyan, yung arms ko, diba? Ang dami na natin narating na usapan. Pero yun lang, pag ano kasi naiisip na parang maiisip mo nung time na yun, nung pandemic, parang may isip nga na ito na ba yung end of the world, kasi parang iniisip mo pa paano, tapos sasabayan kaya pa ng homesick, depression, tapos yung iba nawawala ng trabaho. Kami lang ng mga domestic helper ang hindi nahirapan that time kasi kailangan talaga ng mga employer ng mga kasambahay kasi nga pumapasok din naman sila, pero madami silang madami silang off noon, parang no pay leave, ganun, NPL, tapos ganun. Pero yung mostly yung mga sa company, yun yung mga nag-worry talaga ng super kasi nga yung iba, lalo na yung iba nakaka-start lang, baga hindi pa sila nakaka-recover ng mga binayad nila sa agency, hindi pa sila nakakaipon. Halimbawa, nagbenta lang sila ng mga ari-arian nila sa Pinas, tapos pagdating nila dito biglang nag-lockdown. Ay, super talagang parang yung mind mo, hindi mo siya ma-focus. At very thankful naman ako kasi ako yung sa pananampalataya kasi isa po akong Iglesia ni Cristo na may tungkulin. Yung time na yun, parang imbis na yung mind mo ma-focus sa isang bagay, parang lalong tumatag yung aming pananampalataya kasi pagka ganong sitwasyon, wala ka naman pong ibang makakapitan, di ba? So I'm so thankful na ganun ako, iglesia ako, yung buong family ko, parang doon na lang kami kumakapit, panata, at least na ano naman po, kasi hindi naman po talaga kami tumigil sa pagsamba kahit na nung naging talagang malaking pasasalamat po namin, talagang pinaglaban po kami ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. We are very thankful, kami mga nandito sa ibang bansa, kahit super strict, talagang dumaan din po kami sa talagang ini-inspection ng mga police yung aming mga church, kasi sinunod naman po namin kasi mga protocol that time. We are wearing KN95 mask, tapos 1 seat apart, tapos hindi pwede talaga yung crowded. Pero ayun, nakalampas na tayo guys. We are so grateful and happy nga na we are still here, diba?
Kaya minsan talagang kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon Diyos na sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Ayan, nagdrama na tayo. Hindi, basta nga, diba sabi nila kapit lang. Ako kakapit ako dito sa mug ko. Kumanan natin yung tingnan natin yung ano ni Ate Yoli. Ang pangagang. Oh, ang sarap. Tignan mo kagabi pa to guys, hindi siya lumambot. Ang sarap. So yummy. Thank you, Ate. Tayo. Ay, malamig na yung kape ko. Nagkwento na kasi nagkwento. So, end ko na tong vlog ko guys kasi pumunta ako ng church. Bye-bye. Keep safe everyone.